follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Eric! Uy, si tataong to. Natutulala yata. Hoy! Ha? May sinasabi ka, ate? Ano bang problema mo? Kanina pa kita tinatawag eh. Pasensya na, ate Mika. Ba't ka ba kasi natutulala dyan? Lalim ng iniisip mo ah. Ano kasi, yung nag-text kanina, si mama kasi yun. Naghiwalay raw sila ni Papa. Ano? Bakit daw? Nahuli raw kasi ni mama na may kabit na naman si Papa. Ayun, di na nakatiis si mama. Bihira naman to si Tito. Tumanda na lang at lahat. Di pa rin nagbabago. Kung buhay pa si tatay, paniguradong basag na naman ang mukha ng papa mo. Sorry, te. Kailangan kong umalis muna. Ayos lang. Naiintindihan ko naman eh. Huwag mo kaming ilalahanin masyado ni Joy. Kaya pa naman namin. Magpaalam ka lang siguro ng maayos kay Mang Tani. Yun nga ang bala ko. Magpapaalam ako kaagad pagdating natin. Tapos, alis na ako sa Sabado. Ba't mo nga pala ako tinawag kanina? Hinto muna siguro tayo. Palitan mo ako rito sa Manibela. Medyo inaantok ako eh. Di kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kababantay kay Baby Edward. Sana pala ako na lang nagmaneho kanina pa lang pag alis natin. Di ka naman nagsabi. Para makatulog ka na muna dito. Doon. Doon tayo. May mga tao. Tapos may bentahan ng pagkain. Kumain na rin muna tayo sandali. Sige. Gutom na rin ako eh. Pasado 11:00 na pala. Ano kayang meron? Para nagkakagulo ang mga tao ah. Mukhang wala namang nagkakasakitan. Ligtas naman sigurong bumaba. Sige, tara. Magkano po yung banana cue at orange juice, Manong? 3 ang saging. Ang juice naman, piso ang takal. Ilang saging sa'yo, te? 2 lang. Sige. Manong, 4 na saging po. Tapos 2 niyang juice. Heto pong bayad. Teka sandali. Etong saging ninyo. Salamat po, Manong. Manong? Pasensya na po pero ba't nagkakagulo tong mga tao rito? May nangyari kasing kagimbal-gimbal. May batang nawala. Wala pang 1 buwang gulang yon. Tapos, ulo na lang niya ang natagpuan kanina. Naknang, seryoso ba kayo, Manong? Sinong hayop naman ang gagawa ng ganun? Walang nakakaalam kung sino ang salarin. Pero maraming naniniwala na aswang ang may gawa. Imposible naman kasing bigla na lang mawala yung bata sa loob ng bahay nila. Idagdag pang napakabrutal ng sinapit niya. Kahit adik o baliw, hindi makakagawa ng ganon. Ito po ay nangyari bandang gitna ng 2018 at 25 anyos pa lang ako. Nagtratrabaho ako noon bilang trabahador sa isang paggawa ng handicraft items na gawa sa kawayan, ratan at kahoy. Nasa baryo lang po namin yung mismong pagawaan at ninong ng kapatid kong si Joy, yung may-ari. Isang araw ay may kailangan kami i-deliver na marami-rami ring products sa Cagayan de Oro. Kaya naman bumiyahe kami ng pinsan kong si Eric. Gamit namin yung pickup truck ng amo namin. Ang hindi ko alam, ang biyaheng yun pala ang magiging simula ng matinding bangungot para sa amin ng kapatid kong si Joy. Papunta pa lang kasi kami ni Eric ng CDO, may nakasalubong na kaming isang kaguluhang dinulot ng isang aswang. Ako nga po pala si Mika ng South Cotabato. Isang babaeng astigin pero pusong Maria naman po. Naririto po ang kwento ko.
Totoo kaya yung aswang dito, ate? Nako, malabo yan, Eric. Nagurado kung sinong tarantado lang may gawa nun sa bata. Katang-isip lang naman kasi yung mga aswang. Isa pa, kung totoo man sila, malabong may ganun pa rin sa panahon ngayon. Tsaka, tinitingnan mo dyan. May matanda kasi. Kanina pa nakatingin sa atin. Ayun oh. Oo nga no. At di pa rin bumibitiw ng titig. Kahit talatang napansin na natin siya. Kinikilabutan ako sa matandang yan. Masama ang kutob ko. Huwag mo nalang pansinin. Wala namang kanalaman sa atin yung lolang yan. Tara na. Balik na tayo sa sasakyan. Inihintay na tayo sa paghahatira natin malamang. Sige. Bumalik kami sa sasakyan. Sa pagkakataong yun, si Eric ang nasa manibela habang ako ang nasa passenger's seat. Hindi tinted ang salamin ng pickup truck na gamit namin kaya kitang-kita ko mula sa loob na nakatitig pa rin sa amin yung kakaibang lola. Sobrang tanda na po talaga nito, Sir Jupiter. Payat na po kasi tapos kulubot na talaga ang balat. Lubog ang mga pisngi at naninilaw ang mga ngipin. Puti na ang buhok at nakaban ang pagkakatali. Kapansin-pansin din ang malaking peklat sa kanyang kaliwang panga. Hindi ako kinukutuban pero naiintindihan ko si Eric sa masama niyang pakiramdam. Lubog na kasi ang mga mata ng lola at dilat na dilat habang nakatitig sa amin. Nahuli ko pa siyang sandaling dinilaan ang sariling labi bago lumarga ang sasakyan namin. Ano kayang problema ng matandang yun? Wagas makatitig sa atin eh. Tsaka, mukhang sa'yo talaga siya nakatingin, Ate Mika. Malay ko. Baka naman, nagagapuhan lang sa akin. Ulul. Ano namang makukuha niyo sa'yo? Hindi mo sure. Eric naman eh. Sabog ka ba? Ba't bigla kang pumpreno nang walang pasabi? Nakakagulat kasi yung asong yun eh. Bigla na lang tumawid. Kaya napabiglang tapa ko sa preno. Oo nga. Pero sa susunod, mag-iingat at maging alerto ka. Panay malalaking sasakyan pa naman ang dumadaan dito. Lokong itim na asong yan ah. Muntik na ngang mabundol. Nakuha pang tumitig sa atin. Oo nga no. Ba't di pa rin yan umaalis sa gitna mismo ng daan? Ayaw talagang umalis. Atras mo na lang konti, tapos lihis. Kesa naman makipagtitigan lang tayo dyan. Sige. Teka. Saan na yun? Ba't biglang naglaho? Minamaligno yata tayo, te. Baka naman namalikmata lang tayo. Nakalayo na pala nang di natin napapansin. Sige na, diretso mo na. Bihirang aso yon. Nawala ang antok ko. Nagtataka man ay inalis ko na lang sa isip ang itim na asong muntik na naming mabundol. Ganun talaga kasi ako, Sir Jupiter. Ayokong masyadong iniisip ang mga bagay na hindi ko kailangang problemahin. Sobrang dami ko rin kasing inaalala nung mga panahong yun. Kapapanganak lang ng kapatid kong si Joy. Pinagsamantalahan po kasi siya ng isang tarantado roon sa baryo namin. Nahuli namin yung salarin pero nagbunga ang ginawa nito sa kapatid ko. Dumiretso na kami noon ng CDO ni Eric at inihatid ang mga kailangang i-deliver. Bandang 3:00, nasa daan na ulit kami pauwi ng South Cotabato. Tansya namin, makakarating kami sa baryo ng mga bandang 8:00 o 9:00 ng gabi. Ako ulit ang nasa manibela. Ngayon, ako naman ang inaantok. Matulog ka muna dyan. Ako na muna ang magmamaneho. Tsaka, itago mo na maayos yung pera ha. Lago tayo kaming tani pag nawala yan. Oo, nasa bulsa ko naman. Hindi na mawawala to dito. Anak ng pating! Nyet! Ano yun? Lakas ng kalabog na yun ah! Teka,
Titignan ko. Bumaba ako ng pick-up at agad kong tinignan ang likod ng sasakyan. Sandali akong napahinto nang may makita kong isang itim na asong lumundag paalis sa kabilang bahagi ng sasakyan. Hindi ko nakita ng maayos ang mukha nun kasi nga sa kabilang bahagi siya dumaan. Pero pansin kong hawig ang itsura at laki ng katawan niya sa asong muntik na naming mabundol. Eric, nakita mo yun? Dito lumundag eh. Papunta yata dyan sa may halamanan sa gilid. Yung aso? Oo, nakita ko. Kitang-kita ko, ate. Kamukha nun yung muntik na nating mabundol kanina. Paano kaya yun nakalundag papunta sa likod ng sasakyan? Medyo mabilis takbo natin ah. Kasi nga highway. Malay ko. Wala ka bang ibang nakitang kakaiba sa likod? Wala. Sabi ko naman sa'yo baka minamaligno talaga tayo Una, kanina biglang nawala yung asong itim na muntik ko ng mabangga. Ngayon naman, biglang nakalundag ang isang aso papunta sa likod ng sasakyan. Tapos, nawala na naman agad ng makaalis. Ay, ewan ko. Magtuloy-tuloy na nga lang tayo at na makauwi na agad. Bumalik kami sa biyahe. Ako po ulit ang nagmaneho. Ilang minuto lang ay napansin kong hindi mapakali ang pinsan ko. Kala ko ba inaantok ka? Nawala ng antok ko Pag mo na masyadong isipin yung lintik na asong yun. Basta, magtuloy-tuloy na lang tayo pa uwi. Napakasama na kasi talaga ng kutob ko, ate. Pakiramdam ko, may mangyayaring di maganda bago pa tayo makarating. Anong klaseng kutob ba kasi yan? Pakiramdam ko, may nakasunod sa atin. Nakasunod? Sino naman? Hindi ko alam. Basta, kutob ko, naghihintay lang siya ng pagkakataon para gawin ang kung anumang gusto niya. Bilisan mo pa siguro ng konti, ate. Sige, sabi mo Binilisan ko ng konti ang pagpapatakbo ng pickup truck. Aminado akong nagsisimula na rin akong kabahan ng mga sandaling yon. Bagamat sa di ko malamang dahilan, itinuon ko na lang ang pansin sa pagmamaneho. Hanggang sa may naanginag ako sa kanang side mirror. Ba't masyado mong bilisan ng takbo, ate? Mukhang tama ka, Eric. May sumusunod sa atin kung ano. Nakikita mo rin? Oo, pero hindi malinaw. Masyado siyang mabilis. Tumatakbo sa gilid ng kalsada tapos nagpapalundag-lundag sa mga puno at bahay. Anong klaseng nilalang ba yan? At anong kailangan niya sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama kahit kanino Nawala. Ha? Oo nga no. Wala na nga. Saan na yun napunta? Nilubayan na kaya tayo? Lintek! Diyos ko! Muntik na yun Teka, bababain ko. Lola? Ayos lang po kayo? Nasaktan ho ba kayo? Ba't po ba bigla na lang kayong sumulpot sa gitna ng daan? Pasensya na, Inek. Hindi ko sinasadya. Dali-dali kong inakay ang matandang babaeng muntik ko nang mabundol. Pinaupo ko siya sa ligtas na bahagi sa may gilid ng daan. Si Eric naman ay inabutan siya ng baon naming tubig. Medyo tabahin po ang matandang yun at hanggang balikat ang itim na buhok. Lola, ba't po ba kayo napunta na lang basta sa may kalsada? Napakadelikado ng ginawa ninyo. Panay bus at truck pa naman ang dumadaan dito banda. Naliligaw kasi ako. Hindi ko na alam kung saan ako papunta. Napakadelikado niyan, Lola. Hindi kayo pwedeng basta na lang magpalaboy-laboy sa gilid ng highway. Mas mabuti siguro kung humingi na lang kayo ng tulong sa mga pulis. Hindi. Ayoko sa mga pulis na yun. Hindi nila ako tutulungan. Baka saktan lang din nila ako. Hindi naman, Lola. Mas matutulungan pa nga po nila kayo
Sabihin niyo lang sa kanila kung saan kayo uuwi. Ayoko. Sinaktan nila ang asawa ko. Pinatay nila ang asawa ko. Masasama sila. Huwag na lang nating ipilit, Eric. Mukhang may masamang nakaraan yata si Lola sa mga pulis eh. Mukha nga. Saan po ba kayo papunta? Malayo. Napakalayo. Sa Cotabato pa ako, Ineng. Sir Jupiter, nagkatinginan kami ni Eric nang sabihin ng matanda na sa Cotabato pa siya papunta. Kinausap ko pa siya at sumaktong doon siya sa bayang sumasakop sa baryo namin. Ba't ang layo naman yata ng pupuntahan niyo, Lola? Ilang oras na biyahe pa yon mula rito. Tapos balak niyong lakarin? Mahirap po yon. Alam ninyo ang lugar na yun? Opo, kasi pareho tayo ng bayang pupuntahan. Talaga ba? Opo, Lola. Pero nasa medyo liblib na bahagi nga lang yung baryo namin. Yung sa inyo, medyo malapit sa lungsod. Naku, nakakahiya naman. Pero ako ba'y pwedeng makiusap sa inyo? Anong pakiusap po? Pwede ba akong makasakay na lang sa inyo? Kahit doon nyo na lang ako sa may terminal ibaba. Ayos na sa akin. Pero kung hindi, maiintindihan ko naman. Ano? Isakay ba natin? Ayos lang naman siguro. Kawawa naman kung iwan lang natin eh. Yan nga eh. Tsaka, wala naman siguro siyang masamang balak. Wala namang magagawang hindi maganda si Lola sa atin, di ba? Sige na ate, isakay na natin siya at nang makalarga na tayo. Lola, payag na po kami. Ay, Tara na po. talaga. Naku, maraming salamat sa inyo. Ang langit ng bahalang magsukli sa kabutihan ninyo. Ano nga po palang pangalan niyo, Lola? Lagring. Tawagin nyo na lang akong Lola o Nanay Lagring. Sige po, Lola Lagring. Ako naman po si Mika. Tapos, ito po ang pinsang kong si Eric. Doon namin pinaupo si Lola Lagring sa may front seat ng pickup truck. Si Eric naman ay doon muna pumwesto sa likod. Nung handa na kami ay tumuloy na kami sa biyahe. Tahimik po ang unang oras ng biyahe namin hanggang sa mapansin kong lumalalim ang hininga ng matanda. Lola, may problema po ba? Wala naman. Ba't mo na itanong? Napansin ko lang po kasi parang mabigat ang paghinga ninyo. May sakit po ba kayo sa baga? Ay, oo, meron. May hika ako. Ano ba naman yan? Tapos palaboy-laboy pa kayo sa daan? Napakadelikado ng ginagawa ninyo, Lola Lagring. Sana po ba kasi mga kamag-anak nyo? Paano po kayo napunta rito malapit sa Cagayan? Mahabang kwento eh. Nako, wag nyo lang piliting ikwento, Lola. Pasensya na po kung makulit ako. Nag-aalala lang po. Ayos lang, Mika. Ayos lang, naiintindihan ko. Ganyan talaga kapag nanay ka na. Madali kang mag-alala para sa ibang tao. Nanay? Ay, nako! Hindi pa po ako nanay, Lola. Sigurado ka ba? Opo, Lola. Wala nga akong jowa eh. Anak pa kaya? Ba't may naaamoy akong sanggol sa'yo? Huwag naman kayong ganyan, Lola. Kinikilabutan ako eh. Hindi naman po ako buntis. Ay, hindi ganon. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Naaamoy kong may kinarga kang bata na malapit sa puso mo. Malamang ang pamangkin ko po yon. Pamangkin? Opo. Kapapanganak lang po kasi ng kapatid kong bunso. Wala pa pong 1 buwan yung bata. Pero, teka lang po. Paano niyo po pala naamoy yung pamangkin ko sa akin?
Kakaiba naman po yata yun. Huwag mo na lang pansinin, Mika. Dala lang siguro ng edad ko. Kaya mabilis akong makiramdam. Nawirduhan ako sa matanda noong sandaling yun, Sir Jupiter. Kakaiba nga naman kasi talaga ang sinasabi niyang naamoy niya ang pamangkin ko sa akin. Doon rin panay ang iwas niya ng tingin sa akin. Tapos madalas pumipikit na tila pinapahinga ang sarili sa sandalan ng upuan. Noong una hindi ko yun binigyan na masyado ng ibang kahulugan. Baka nga naman kasi dala lang ng kanyang edad o di naman kaya ay dahil sa pagod. Hanggang sa namalayan kong pasado 7:00 na pala ng gabi. Kumalam ang sikmura ko, kaya inihinto ko ng sasakyan ng may mamataang karinderya. Doon ako huminto sa likod ng isang owner type na jeep. Lola, baba muna tayo para kumain. Gutom na ako eh. Huwag po kayo mag-alala, libre ko na po. Kayo na lang ang maghapunan, Iha. Busog pa kasi ako eh. Ayoko pang kumain. Wala naman kayong kinakain simula pa kanina. Sigurado ho ba kayo? Oo, sigurado ako. O siya, sige na. Kumain muna kayo. Maghihintay ako rito. Hindi pa rin siya makatingin sa akin ng diretso nung sandaling yun. Panay din ang tanaw niya sa karinderya. Tapos pansin kong nagkukuyom ang mga palad niya pag tumitingin doon. Dahil nga ayaw talaga niyang bumaba ay ako na lang ang lumabas ng sasakyan. Oh, nasaan na si Lola? Di ba siya kakain? Ayaw daw niya eh, busog pa raw. Busog. Wala namang kinain yun kanina. Yun nga rin ang sabi ko sa kanya. Sinabihan ko rin libre na natin siya, kaso ayaw talaga. Bilan na lang natin siya ng makakain. Magandang ideya yan. Baka nga naman kasi nahihiya lang. Pumasok kami ni Eric sa karinderya. Umorder ako ng adobong kangkong at kanin para sa amin ang pinsan ko. Para naman kay Lola Lagring bumili ako ng chorizo, nilagang itlog at kanin. Mahihirapan siyang kumain sa sakyan kung may sabaw o sarsa ang bibilhin ko. Noong paupo na ako ay nakita kong naroroon si Eric sa isang mesa na may 4 na upuan. May kasama siyang 2 pang customer, isang binata at isang matanda. Pasensya na ate. Dito na ako umupo kasi wala nang bakante. Ayos lang po ba sa inyo, Manong? Oo, ayos lang. Patapos na rin naman kami. Sige, maupo ka na eh. Salamat po. Kayo ba ay magkapatid? Hindi po Manong, magpinsan po kami. Ay, yung naiwan sa sakyan nyo, kaano-ano nyo ba yun? Masyado naman yatang usisero tong matandang to. Hindi po namin siya kaano-ano. Nakisakay lang sa amin. Kawawa naman kasi. Sa South Cotabato pa palang uwi. Sakto namang doon din ang uwi namin. Ganun ba? Huwag niyo sanang mapasamay nitong sasabihin ko ha. Pero hindi niyo dapat pinasakayan. Bakit naman ho? Kawawa po yung lola eh. Hindi rin naman abala sa amin kasi pareho naman po kami ng pupuntahan. Hindi siya pangkaraniwang tao. Mapapahama kayo sa kanya. Hindi naman po yata tama yan, Manong. Hinuhusgahan niyo agad yung tao. Wala namang ginagawa sa inyo si lola eh. Pero, teka po. Ba't po ba kayo nakapagsabi ng ganyan? Eric naman eh. Huwag mo sabihin naniniwala ka sa matandang yan. Ate, siguro nga masyadong nanguhusga si Manong. Pero kaninang umaga pa tayo minamaligno sa biyahe. May kakaibang aso tapos may kung anong sumusunod sa atin kanina. Para namang may magagawa tong taong to sa nangyari. Isang albularyo si Lolo. Albularyo? Kung ganun, baka nga matulungan niya tayo ate. Ewan ko lang, Eric ah. Ewan ko lang.
Pinasadahan ko ng tingin ang maglolo na kasama namin sa mesa. Mukha naman po silang matino at disente. Ang matanda naka-polo shirt habang naka-sweatshirt naman ang binata. Napansin ko ring may kung anong kwintas na nakatago sa kanilang kwelyo. Inubos ng matanda ang natitira sa kanyang plato. Uminom ng tubig at nagsalita. Tama ang apo ko. Ako nga ay isang albularyo. Ako si Delo. Itong apo ko naman ay si Darwin. Ang totoo ay pauwi kami ngayon. May pinunta na akong pasyente na natipuhan ng engkanto. Ako naman po si Eric Manong. Itong pinsan ko naman si Ate Mika. Ayun na nga po. Ba't niyo po nasabing may kakaiba doon kay Lola Lagring? Bago tayo dumako sa usapang yan, pwede niyo ba munang ikwento ang mga nangyari sa inyo kanina? Yung nabanggit mong minamaligno kayo. Ganito ho yun, Manong. Nung papunta pa lang kami ng Cagayan, napahinto kami sa may kumpulan ng mga tao. May sanggol daw ron na nabiktima ng aswang. Tapos nung nakabalik na kami sa biyahe, bigla na lang may asong lumitaw sa daan. Kaya napapreno ako. Nung umatras ako ng konti para lumihis, bigla na lang naglaho yung aso. Pwede mo bang ilarawan yung itsura ng aso? Medyo malaki po. Mukha po siyang Labrador. Pero mas magulo ang balahibo. Tapos napakaitim. Naglalaway din at nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos, ano nang nangyari? Nung hapon po, pauwi na kami. Bigla na lang may kumalabog sa likod ng sasakyan. Nung tingnan namin, may nakita ulit kaming aso na itim. Pero hindi namin sigurado kung parehong aso ba. Kasi mabilis itong nakalundag paalis ng sasakyan. Nung umandar na kami ulit, may napansin kaming sumusunod sa amin. Sumusunod? Nakasasakyan din? Hindi po. Tumatakbo lang siya sa gilid ng daan. Tapos nagpapalundag-lundag sa mga bahay at puno. Hindi nga lang namin makita ng maayos. Kinutuban kami ng masama, kaya binilisan ni ate ang pagpapatakbo. Tapos ayun, doon namin muntik mabundol si Lola. Mukhang binarkan kayo. Dumikit sa inyo ang aswang. Dumikit? Ganito. Sabi mo, napadaan kayo sa lugar na may sanggol na biniktima ng aswang, hindi ba? Ang tanong ko ngayon, kayo ba ay may sanggol din sa inyong bahay? Lalo na yung bagong silang pa lang. Meron nga po, Manong. Anak ng kapatid ni Ate Mika. Ang totoo nga ay tumuloy muna ako ron sa kanila ngayon para may makatulong sila kahit paano. Hula ko ay napansin ng aswang ang amoy ng sanggol na yon sa inyo. At yun ang sinusundan niya. Nanatili akong tahimik na kumakain habang nakikinig sa kanila, Sir Jupiter. Pero ang totoo ay hindi na mapalagay ang isip ko noon. Tumutugma kasi ang sinasabi ni Mang Delo sa inakto ni Lola Lagring. Yun bang sinabi ng Lola na naamoy niya sa akin ang pamangkin ko, kaya naman di ko na napigil na sumabat. Teka po, Mang Delo. Sinasabi niyo po bang aswang si Lola Lagring? Oo, at sigurado ako ron. Teka po. Paano kung nagkakamali lang kayo? Ibig kong sabihin, paano po ba namin mapapatunayang totoo ang sinasabi niyo? Mahirap naman po kasi magkamali, Mang Delo. Pwede niyo siyang sabuyan ng asin. Uusok ang balat niya at dito ang totoo niyang itsura sa ganon. Pero kung ginawa namin yon at hindi naman pala siya aswang, baka makasakit pa kami ng damdamin. Ay, naiintindihan kita din. Ganito, yung nakabalot na binili mo bang ulam ay para sa kanya? Opo. Siguradong hindi niya kakainin dyan, chorizo. May bawang yan eh. Yung itlog naman ay balatan mo na. Dito pa lang ay budburan mo na ng asin. Siguradong hindi rin niya yan kakainin. Hindi niya hahawakan ng dalawang yan. Pero yung kanin, yan lang ang tatanggapin niya. Paano kung nagkataong ayaw lang talaga niya sa dalawang to?
Isa pang posibleng palatandaan ay ang mga mata niya. Siguradong hindi siya nakikipagtingin ng mata sa inyo. Yun ay dahil baliktad ang refleksyon nyo sa kanyang balintatao. Baliktad? Posible ba yun? Matibay na palatandaan yung aswang, ang isang tao. Kapag lumalakas na ang mga patunay na aswang nga siya, pwede ninyo na siya sigurong sabuya ng asin para kumpirmahin ang mga bagay-bagay. Ngayon, ipagpalagay natin tama nga kayo. Ano namang gagawin namin? Kung totoo kasing aswang nga si Lola, mahirap yun. Hindi namin siya kakayanin kung ganon. May mga pangutra kayo na pwedeng gamitin. Maliban sa asin at bawang, epektibo rin ang mga pinatuli sa kawayan. May nasilip akong kawayan sa likod ng pick-up ninyo. Pwede na yon. Kailangan nyo nga lang paalisin siya bago kayo makalapit sa lugar ninyo. Boss, bago kayo tumuloy sa baryo ninyo, mas maganda kung lumusong muna kayo sa ilog. Kailangan yon para tanggalin ang dasal ng aswang sa inyo. Mas mabisa kung sa dagat kayo magbabanlaw. Kahit sandali lang. Para lang hindi niya kayo masundan. Sigurado po bang hindi na kami masusundan kapag ganun, Manong? May posibilidad pa rin. Pero kahit papano ay liliit ang posibilidad na yon. Ganito na lang, no? Paano kaya kung buntutan muna natin sila ng mga kalahating oras? Ayos lang ba yun sa inyo? Mika, Eric? Sa mga sandaling yon, patunayan ninyo sa mga sarili ninyo na aswang nga ang matanda. Kapag nakumpirma ninyo, bumusina kayo ng maraming beses tapos sasagot kami ng busina. Doon ninyo ihihinto ang sasakyan ninyo. Sasakluluhan namin kayo. Sa amin nga pala yung owner type jeep na yon na nasa labas ng karinderya. Ano ate? Gawin ba natin? Siguro, doon na lang ako uupo sa front seat. Tabihan ko si Lola para hindi siya makatakas ng basta. Wag. Delikado yung kung sakali. Doon ka pa rin sa likod. Tapos maghanda ka ng mga kawayan doon. Sinunod ko ang sinabi ni Mang Delo. Binalatan ko ang nilagang itlog at binudburan ko ng asin. Naglagay din ako ng marami-raming asin sa 2 supot at ibinulsa namin ni Eric. Pagkatapos namin kumain ng pinsan ko ay agad na kaming bumalik sa sasakyan. Pinasadahan ko ulit ng tingin ang isinakay naming matanda. Hindi talaga siya makatingin ng diretso sa akin. Nang makapasok na ako sa sasakyan ay inabot ko naman sa kanya ang pagkain. Nakalagay po ang mga yon sa kani-kanyang cellophane, tapos nakabalot ng paper bag. Pasensya na po, Lola. Medyo natagalan ho kami. Ayos lang, Ineng. Nakatulog din ako rito eh. Heto nga po pala. Binilhan ko po kayo ng makakain para may madukot kayo kapag nagutom. Ano yan? Chorizo at nilagang itlog po, tapos may kanin din po. Yung itlog at kanin na lang sa akin. Hindi ako kumakain ng chorizo. Sige po. Eto po, Lola. Yung kanin na lang sa akin. Yung kanin na lang. Bakit po? May problema po ba sa itlog? Hindi. Wala naman. Kanin na lang sa akin. Ayos na ako dyan. Sige po. Ilagay ko na lang sa tabi nyo yung ibang pagkain para mabilis nyo makuha. Hindi. Huwag. Diyan mo ilagay sa harap. Huwag mong itabi sa akin yung asin. Ilayo mo sa akin yan. Sige po, Lola. Huminahon na po kayo. Hindi ko naman po kayo pipilitin. Unti-unting tumitindi ang kaba ko noon. Tumutugma kasi ang mga sinasabi ni Mang Delo at Darwin. Gayunpaman, ayokong magpadalos-dalos. Mahirap ang magkamali. Kaya naman inilagay ko nga ang paper bag na may itlog at chorizo sa dashboard ng pickup. Iniabot ko lang kay Lola Lagring ang supot ng kanin. Pagkatapos pinaandar ko na ang sasakyan. Sumilip ako sa side mirror. Nakabuntot nga sa amin ang owner jeep ni Mang Delo. Si Darwin ang nagmamaneho.
Ba't di niyo pa ginagalaw yung kanin, Lola? Ha? Mukhang gutom na po kayo ah. Naglalaway na kayo oh. Iba kasi ang gusto kong kainin eh. Sana po sinabi ninyo. Baka may magustuhan kayo kanina sa kainan. Siguradong wala nun doon. Ibang pagkain kasi ang gusto ko. Matanong ko nga pala. Ang pamangkin mo ba ay malusog na bata? Malusog naman po, Lola. Araw-araw ko kasing pinapahigop ng sabaw ng malunggay ang kapatid ko para mas maging masustansya ang gatas na naibibigay niya sa anak niya. Maganda yan. Para mas maging malinamnam yung bata. Malinamnam? Ang ibig kong sabihin, lumaking maayos yung bata. Sandaling nawala sa sarili ang pasahero namin, Sir Jupiter. Doon ay biglaan kong tinignan ang kanyang mga mata sa rearview mirror. Doon ay napamaang ako nang makitang baliktad nga ang refleksyon sa kanyang mata. Nakita ko ring sandaling namula yon bago bumalik sa dati. Doon na ako kumuha ng tiyempo. Pasimple kong isinuot ang isang kamay ko sa bulsang may supot ng asin at pinagpipindot ko rin ng maraming beses ang busina. Lola, pasensya na po ha. Bakit? Inay, wisit kang babae ka? Kailangan ko makatakas. Hindi ka makakaalis. Bitiwan mo ako. Eto pang sayo. Nahintakutan ako ng gusto nang lumutang ang totoong itsura ni Lola Lagring. Kahindik-hindik na nilalang. Kamukha po siya ng isang aso at puno ng itim na balahibo ang buong katawan. Hinawakan pa niya ako nung palabas na sana ako ng pinto. Mabuti na lang at naisampal ko sa kanyang kamay kong may asin. Buisit na halimaw yun ha. Papatayin pa yata ako. Bumalik ka ritong babae ka. Humanda ka sa akin. Pagbabayaran mong pananakit mo sa akin. Ate! Bilisan mo! Lintik! Sinusundan niya ako! Ngayon, humanda ka sa akin. Mandelo! Humanda ka sa aking halimaw ka! Muntik na akong lundagan ng aswang noon, Sir Jupiter. Mabuti na lang at nabundol siya ng jeepney na Mang Delo at Darwin. Hindi pa man nakakabangon ng halimaw ay mabilis na siyang nilapitan ng albularyo. Noon din ay agad na nilatigo ni Mang Delo ang aswang. Wisit! Buntot ng pagi! Hindi! Tapos ka ngayon! No! Andiyan na ako! Ikapos mo itong aswang, bilis! Hindi! Hindi niyo ako magagapos! Igagapos na sana ni Darwin ang halimaw nang bigla naman nitong sipain si Mang Delo. Nalingat sandali ang binata, kaya naman nagawang makabangon at makatakbo agad ng aswang. Napakabilis po talaga ng halimaw na yon, Sir Jupiter. Naisip kong swerte lang pala ang pagkakaligtas sa akin. Kaya hindi niya ako nahabol agad. Hindi pa tayo tapos. Gaganti ako sa ginawa niyo sa akin. Gaganti ako! Bago siya tuluyang makalayo ay nakita ko pang nagbago siya ng anyo, Sir Jupiter. Nawala ang pagkahalimaw niya. Ang pumalit ay ang matandang babae na nakita namin sa daan. Hindi si Lola Lagring, kundi yung matandang tinititigan kami ng masama habang nasa gilid ng daan. Ang payat na matandang may malaking peklat sa kaliwang panga. Mang Delo, ayos lang po ba kayo? Nabago kang ulo nyo kanina eh. Huwag mo akong alalahanin, Ineng. Ayos lang ako. Ang dapat nating alalahanin ngayon, kayo ng pinsan mo at ang pamangkin ninyo. Siguradong gaganti yun. Malamang mas gigil na yung ngayon. Makapanakit sa inyo. Seryoso ka ba dyan, Darwin? Aray ko naman, ate! Ba't ka nananampal? Napakainutin mo nga, ayop ka. May hawak ka ng kawayan at lahat.
Hindi mo malang dinampa yung aswang? Nakakatakot naman kasi yung itsura nun eh. Malabangungot. Parang demonyo. Kaya hindi ako nakakilos agad. Namalayan ko na lang, nakatakbo ka na at tinahabol ka na niya. At wala ka rin ginawa para humabol? Tama na yan. Walang magandang dulot sa ngayon ang sisihan. Ang mabuti pa, dumiretso na kayo sa ilog o dagat para makapagbanlaw. Siguraduhin ninyong gawin nyo yon bago umuwi sa baryo ninyo, ha? Maraming salamat po talaga sa inyo, Mang Delo, tsaka Darwin. Utang namin sa inyong buhay namin. Pati na ang kaligtasan ng pamangkin ko. Wala nga naman yon. Trabaho namin kalabanin ang mga ganong nilalang. Oo nga po pala, Mang Delo. Bago lumayo yung halimaw, ngayon lang, parang nagbago yung itsura niya. Hindi na siya si Lola Lagring. Siya na yung matandang tinititigan kami ng masama sa daan kaninang umaga. Seryoso ka ba, ate? Napansin ko rin ang biglang pagbabago ng anyo niya. Malamang, ang anyo niya noong isinakay ninyo ay hindi totoo. Nagbalat kayo siya upang hindi niyo makilala agad. Kaya kailangan niyong magdoble ingat. Mamaya niyan ay makasalubong ninyo siya nang hindi niyo namamalayan. Kunin mo na lang siguro ang number ko, Mika, para matawagan ninyo kami kung kailangan. Nagkapalitan kami ng cellphone number ni Darwin pagkatapos ay tumuloy na kami sa biyahe ni Eric. Sa awa ng Panginoon, payapa naman na ang natitira naming biyahe. Dumiretso nga lang kami ng Jensen para pumunta ng dagat. Yun kasi ang pinakamalapit kahit medyo malayo pa rin sa baryo namin. Kaya naman 11:00 na nang makauwi kami. Tagal nyo ah. Anong nangyari? Nasiraan ba? May konting aberya lang po sa daan, Mang Tani. Eto na po yung pera. Kayo ha? Baka kung saan-saan nyo na dinala tong sasakyan ko. Kung wala lang talaga sanang sugat tong pako ngayon, ako na mismo ang nag-deliver sa Cagayan eh. Huwag naman o kayong ganyan, Manong. Maayos naman po namin ginawa yung trabaho namin. May problema lang po talaga sa daan. O siya, sabi mo eh. May tiwala naman ako sa'yo. Sina Joy, ayos lang po ba? Oo, ayos lang. Halos buong araw akong nandun sa inyo kanina. Hindi rin kasi ako masyadong makakilos sa shop. Kasi nga may sugat ako. Oo nga po pala, Manong. Magpapaalam lang sana ako. Magpapaalam ka para saan? Kailangan ko pong umuwi ng Camiguin eh. May malaking problema si na Mama at Papa. Kailan ka aalis? Sa Sabado. Sige, kung importante talaga yan. Sino ba naman ako para pigilan ka? Di ba? Kunin mo lang ang sahod mo bago ka umalis. Maraming salamat po, Manong. Ang bait niyo talagang amo. Kaya gumagawa po kayong lalo eh. Yan ang gusto ko sa iyong bata, Kai. Pero, oy, anong problema bang nakasalubong ninyo sa daan? Hindi maguhit yung mga pagmumukha ninyo eh. Ewan kung maniniwala kayo sa amin, Manong, pero may nakasalubong kaming aswang. Aswang? Seryoso ba kayo? Seryoso, Manong. Muntik na kaming madali. At muntik pang makarating dito yun sa baryo. Pilit naming isinalaysay sa amo naming si Mang Tani ang lahat ng nangyari. Nanlalaki ang mga matang nakinig lang siya sa amin. May aswang na dumikit at nakisakay sa inyo. Tapos, hinarap ninyo. Abay, mabuti at hindi kayo nasaktan ng malubha. Yun nga po eh. Mabuti na lang po talaga at may tumulong. Kung wala, nako, ayoko nang isipin. Mabuti po, Manong, at naniwala kayo sa amin. Maganda na rin yung may napagsabihan kami. Sa totoo lang, nahihirapan akong maniwala pero kilala ko kayong dalawa eh. Lalo ka na, Mika. Alam kong hindi kayo maimbento ng kwento. Isa pa, madaling basahin yung mukha mo kapag nagsisinungaling ka.
Ang inaalala ko na lang po ngayon, baka masundan kami rito. Mm. Ganito na lang. I-text mo yung apo kong albularyo. Magtanong ka ng mga pantaboy na pwedeng ilagay sa bahay. Oo nga no. Magandang ideya yun, Manong. Salamat po ah. Sige na. Umuwi na kayo at magpahinga. Latang-lata na yung itsura ninyo eh. Oh? Gumulong ang ilang araw at gabi, Sir Jupiter. Wala naman pong nangyayaring kakaiba. Kaya inisip kong baka hindi na siguro kami susundan ng aswang. Hanggang sa sumapit ang Sabado, araw kung kailan ay aalis na dapat si Eric, papuntang Camiguin. Mag-ingat ka sa biyahe ha, Kuya Eric. Ikumusta mo na lang din ako kay Tia. Makakarating, Joy. Aayain ko na lang din na dumalaw rito. Wala na rin naman siyang dahilan para manatili ron sa Camiguin eh. Tsaka ingat ka rin ha. Huwag ka munang masyado magkikikilos ng mabibigat. Huwag mo na akong alalahanin ng gusto, Kuya. Kaya ko ng sarili ko. Kahit paano nakaka-recover naman ang katawan ko. Pero mas mabuti pa rin ituon mo na lang lahat ang oras kay Baby Edward. Andiyan naman si Ate Mika mo eh. Sabay na ako sa'yo, Eric. Bibili ako ng iihawing isda sa talipapa. Sige ate. Diyan muna kayo ha, Joy. Sige ate, tulog pa naman si Edward. Ako na lang munang magsasaing. Pasado 10:00 ng umaga nang lumakad kami ni Eric papunta sa may bungad ng baryo. Naroroon kasi ang talipapa, Sir Jupiter. Malapit lang din doon ang terminal na sakayan ng jeep papuntang bayan. Oo, medyo malayo kami sa syudad pero hindi naman kami liblib talaga. Medyo marami-rami nga rin kaming mga kapitbahay. Oo nga pala, Eric. Nadaanan mo na ba yung sahod mo? Oo, nakuha ko na. Saktong pamasahe na to. Tapos, may konting sobra pa. Sigurado ka. May extra pa naman ako rito. Baka kailangan ninyo ni Tia Ron. Hindi na ate, dyan na lang yan. Mas kailangan ninyo yan, ni na Joy at Edward. Yung binitadong rosaryo mo ha? Huwag mo rin kalimutan. Sabi ni Darwin sa text, mabisang pang depensa yan. Oo, nandito na. Ayoko nang ilayo sa katawan ko to. Mahirap na. Ate, anong tinitingnan mo? Sino yon? Ha? Sino? Dayo siguro. Ngayon ko lang yan nakita rito eh. Hindi ko alam pero parang pamilya siya sa akin eh. Hindi ko nga lang masabi kung saan ko siya nakita. Nangati ng husto ang utak ko, Sir Jupiter. Pamilyar na pamilyar kasi sa akin ang nakita kong babae. Pero hindi ko matukoy kung sino ba siya o kung saan ko nakita. Sa tansya ko nasa 40 anyos mahigit. Pangkaraniwan ang hubog ng kanyang katawan at ang kanyang tangkad. Medyo maputla ang balat at napakaitim ng gabalikat na buhok. Magandang umaga sa inyo. May kailangan ba kayo sa akin? Pansin ko kasing kanina pa kayo nakatingin sa akin eh. Pasensya na po, Ale. Naninibago lang po. Ngayon ka lang kasi namin nakita rito sa baryo eh. Bagong lipat po ba kayo? Oo. Napadpad lang ako rito. Kasi naghahanap ako ng matutuluyan. May alam ba kayong kwarto na pwede kong upahan? Wala po, Ale. Pasensya na po Mauna na po kami. Eric, tara na. Oo ate. Taranta kong hinila si Eric paalis ng talipapa. Bit-bit ko sa isang kamay ang nakasupot na isdang binili ko, pati na rin ang ilang kamatis, sibuyas at kalamansi. Ate, balik muna ako sa inyo. Hindi muna ako aalis. Ha? Bakit naman? Di ko alam. Pero bigla akong kinabahan. Lakas ng kalabog ng dibdib ko tapos nalalamig ako. Ang totoo, ganyan din nararamdaman ko ngayon eh. Ganito yung pakiramdam ko nang makumpirma kong aswang si Lola Lagring. Pakiramdam ko may masamang mangyayari. Ayoko muna kayong iwan, te. Siguro nga duwag ako at naninigas sa harap ng panganib.
Pero basta, ayoko munang umalis. Kahit mga 1 linggo lang. Sigurado ka na ba dyan? Oo, Pero, yun nga, bigla tayo nagkaganito na makasalubong natin yung dayong babae. Ano kayang meron sa kanya? hindi ko rin alam. Basta ang napansin ko, hindi rin siya makatingin ng diretso sa atin. Isa sa mga palatandaan ng aswang. Nasundan na kaya niya tayo? Pero hindi naman ganyan ang itsura ni Lola Lagring eh. Hindi ganyan. Yung payat na may peklat yang anyo. Pati yung tabae na isinakay natin, di ba? Iba rin. Di naman kasi natin alam kung ilang anyo ang kaya niyang gawin. Pero uy, wag muna tayong manghusga agad. Baka masyado lang tayong na-trauma sa nangyari nung nakaraan. Magmasid muna tayo. Pero manatili tayong alerto. Ang inaalala ko si Edward. Hindi dapat malayo sa kanya ang maliit na benditadong rosaryo niya. Umuwi na tayo ng bahay. Text ko lang din ulit si Darwin. Ipapaalam ko sa kanilang may kakaibang babae rito. Oh, ba't bumalik ka, kuya? Kanseladong uwi ko eh. May aasikasuhin lang muna ako rito. Paano na sinatiyan yan? Ite-text ko pa. O baka nga papuntahin ko na lang sila rito. Dalawa lang naman silang kapatid ko eh. Kasya naman siguro sila rito sa bahay, di ba? Ba, kasyang-kasya. May isang bakanting kwarto pa naman. Ayokong magalala ang kapatid ko, Sir Jupiter. Kaya naman pasimple ko lang na tinignan si Baby Edward. Nakahinga ako ng maluwag nang mapansing suot niya ang pinabindisyonan kong rosaryo para sa kanya. Nakapulupot sa isang braso nito. Maliit na rosaryong puti po iyon na gawa sa plastic. Ate, may problema ba? Ba't natutulala ka yata dyan? Ha? Wala. Sige na. Mag-iiyaw na ako ng isda. Kinaliskisan ko ang isda tapos lumabas ako papuntang likod bahay para mag-ihaw. Si Eric ang kasama ni na Joy at Baby Edward sa loob. Pagkaluto ng inihaw na isda, papasok na sana ako nang mapatingin ako sa kapitbahay. Bahay yun ni Namang Tani. Nakita kong naglalakad ang amo namin kasama ang babaeng dayo. Nang makita niya akong nakatingin sa kanila, ay kinawayan ako ni Mang Tani. Magandang umaga ho, Mang Tani. Ba't kasama niyo po siya? Magkakilala kayo? Nako, hindi po. Nagkasalubog lang po kami kanina dun sa may talipapa. Sabi ko na nga ba ikaw yun eh. Ganun ba? Ano kasi, dayo lang itong si Susan dito sa atin. Tapos naghahanap ng matutuluyan. Sakto namang umalis na kahapon yung isang umuupa dyan sa may likod bahay namin. Kaya inalo ko na. Susan? Oo, siya si Susan. Ay, oo nga pala, Susan. Ito si Mika, anak ng kumpare ko. Magandang araw sa iyo, Mika. Mang Tani, pasok na po ako Baka gutom na si Najoy Pasensya na po. Lalo akong kinabahan nang malamang magiging kapitbahay namin ang misteryosang dayo. Dali-dali akong pumasok sa loob, dala ang inihaw kong isda. Pagkatapos ay pabulong kong kinausap si Eric. Seryoso ka ba, ate? Baka naman bisita lang pala yun ni Mang Tani. Seryoso ako, Eric. Hindi ako pwedeng magkamali sa narinig ko. Diyan talaga titira yung babae sa katabing bahay lang natin. Anong gagawin natin kung ganun? Dagdagan natin ang mga pangontra. Lagyan natin lahat ng mga bintana at pinto, pati ng bakuran. Mamaya natin gawin pagkatapos ng manghalian. Pagkatapos kumain ay dinamihan namin ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Mga pantaboy yun ng aswang na narekomenda sa akin ni Darwin. Bukod sa asin at bawang, nagdagdag din kami ng mga patulis na kawayan sa bakod. Tapos naglagay kami ng matitinik na mga tangkay ng kalamansi sa bawat bintana at pinto. Habang kumikilos ay panaylingon ko sa may likod bahay ni Namang Tani. Hindi ko tanaw si Aling Susan noon pero ramdam kong may nagmamasid sa amin. Hanggang sa namalayan ko na lang na lumapit sa amin si Mang Tani.
Oh, Eric. Akala ko ba'y aalis ka na ngayon? Hindi po natuloy Mang Tani. Sa susunod na linggo na lang siguro. Mukhang kailangan pa kasi ako ni na ate rito. Bakit naman? May nangyari ba kina Joy? Palagay kasi namin, Manong. Mukhang nasundan na kami ng aswang. Ha? Bakit mo naman nasabi? Pakiramdam ko kasi may nagmamatsyag sa paligid eh. Kahit ako. Kinukutuban din, Manong. Kaya nagkusa na lang ako manatili na muna para sigurado. Basta. Magsabi lang kayo kung kailangan nyo ng tulong. Kapitbahay nyo lang naman ako eh. Isang sambit nyo lang. At andyan na ako. Huwag po kayo mag-alala, Manong. Magsasabi po kami kaagad. Dahil nga wala pa kaming patunay sa hinala kay Aling Susan, di ko na muna yun sinabi kay Mang Tani. Itinuloy na lang namin ang paglalagay ng mga pangontra sa bakuran. Mga bandang 3:00 ng hapon ay napadungaw ako sa bintana ng kwarto namin ni na Joy at Baby Edward. Tanaw doon ang bahay ni na Mang Tani na ilang metro pa ang layo. Lumingon ako sa bandang likod bahay at nakita ko si Aling Susan. Si Aling Susan? Nakatingin dito? Lumalakas tuloy ang kutob kong may mali talaga sa dayong yan Lintek, yung kilos niya, parang may inaamoy-amoy sa hangin. Dali-dali kong isinarang bintana ng kwarto. Pagsapit ng gabi ay sinigurado ko rin pong saradong-sarado at may bawang ang lahat ng mga bintana at pinto sa buong bahay. Ate, ba't ba hindi kayo mapalagay ni Kuya Eric kanina pa? Akala niyo siguro hindi ko napapansin, no? Dinagdagan yung mga pantaboy ng aswang, tapos sinarado niyo pang maigi ang bahay. Sasabihin ko na lang sa'yo. Kailangan mo ring maging handa eh. Ganito kasi, Joy. Pakiramdam namin, nasundan na kami ng aswang. Diyos ko. Natatakot kaming baka anong gawin niya kay Edward. Kaya tinutodo namin ang proteksyon dito sa bahay. Oh, ano yun? may nagtatakbo. Mukhang sa labas ng bakuran. Tumigil sa tapat ng bintana. Teka, silipin ko. Anong nakita mo, ate? Asong itim. Napakalaki. Kumpirmado. Nasundan nga kami. Ano? Eric! Eric! Halika rito! Bilisan mo! Nahintakutan ako sa nakita ko nang sumilip ako sa siwang ng bintana. Sa labas ng bakuran namin, may nakatanaw na isang napakalaking aso. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Yun ang parehong aso na muntik ng mabundol ni Eric. Nakatitig yun sa bintana namin at nanlilisik ang pulang mga mata. Ate, anong nangyayari dito? Kumpirmado. Nasundan nga tayo. Yung asong itim nasa labas. Ano? Ate, anong gagawin natin? Ituon mong pansin kay baby. At huwag na huwag mong aalisin sa braso niya yung rosaryo. Huminahon tayo. Marami mga pangontra sa bakuran. Lagot na. Ang bubong. Nakalimutan natin. Eric, kumuha ka ng itak at asin. Dumoble ang kaba ko nang mapagtanto ni Eric na hindi nga pala namin nalagyan ng mga pangontra ang bubong. Tuloy-tuloy din sa pag-iyak si Baby Edward, kaya naman hindi ko maiwasang mangamba ng gusto. Ate, heto na. Akin na yan. Pinahiran ko ng asin ang itak na inabot ni Eric. Tuloy-tuloy lang noon ang pagkaluskos ng aswang sa bubong. Pero tinibayan ko ang loob ko. Pumatong ako sa kama at buong puwersa kong sinaksak ang itak sa yero doon mismo sa bahaging kinakalmot ng halimaw. Buisit kang halimaw ka! Hetong sayo! May halimaw nga! Hoy! Anong ginagawa mo dyan sa bubong ni Namika? Anong klaseng nilalang ka? Si Mang Tani! Mang Tani! Yan ang aswang! Huliin niyo yan! Huwag mo kong kangilan, hayop ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Mga kapitbahay! Saklolo!
May aswang! Nanatili kami sa loob ng kwarto, kaya di namin sigurado kung ano ang nangyayari sa labas. Ang narinig lang namin ay nagsidatingan ng mga kabaryo namin. Dinig din namin ang lumalayong atungal ng aswang. Ilang minuto pa kumatok na si Mang Tani sa bahay namin. Dali-dali namin siyang pinagbuksan. Ay, sayang. Nakatakas yung halimaw. Bigla na lang nawala. Di na namin alam kung saan pumunta. Yan ang hirap sa aswang na yan eh. Masyadong mabilis. Napakahirap niyang hulihin. Pero mabuti na lang at nakita ninyo yung halimaw, Mang Tani. Tapos, nakapagtawag kayo agad ng saklolo. Kasi narinig ko yung hiyaw ng halimaw. Kaya sumilip ako sa bintana. Tinamaan ko po kasi ng saksak, Manong. Heto nga, at may bahid pa ng dugo sa itak namin. Ang tanong na lang ngayon, paano natin mahuhuli ang aswang na yan? Delikado yung ganitong may gumagala sa baryo natin. Kasalanan namin to eh. Nakarating dito yan dahil sa amin. Huwag ninyong isipin yan, Mika. Kahit isa man lang dito sa baryo ay walang naninisi sa inyo. Hindi ninyo ginusto ang nangyari. Ang umuugong na tanong ngayon ay kung sino kaya ang halimaw na yon. Ang totoong, Manong, may pinaghihinalaan kami. Ha? Sino? Si Aling Susano. Kaso wala pa kaming matibay na ebidensya eh. Kung sa bagay, may posibilidad nga ang kutob ninyong yan. Kung kailan siya dumating, tsaka may nanggambalang aswang. Kaso yun nga po, wala pa kaming ebidensya. Hayaan ninyo, hahanap ako ng paraan bukas. Sana lang magpakita siya sa akin. Sa ngayon, dito muna ako sa bakuran ninyo matutulog. Ayos lang ba sa inyo? Naku, malaking tulong na po yan, Manong. Maraming salamat po. Hindi kami nakatulog ng maayos sa magdamag, Sir Jupiter. Oo, nasa labas si Mang Tani at ilan pang mga kabaryo namin. Oo, rumuronda rin ang mga tanod. Subalit sadyang may bahagi sa kalooban ko na nagsasabing baka malusutan pa rin kami ng aswang. Kaya naman todo bantay kami na Eric at Joy kay Baby Edward. Tuloy, puyat kami pagsikat ng araw. Pagkatapos mag-almusal, kinausap kami ulit ni Mang Tani. Sabi niya katukin daw namin si Aling Susan sa kanyang tinutuluyang kwarto. Bagay na sinangayunan ko naman. Yun nga lang ay ako lang sumama. Naiwan si Eric kasama nina Joy. Susan! Susan, nandyan ka ba? Ako ito, si Tani. Susan! Susan! Mukhang wala yata siya, Manong. Nakakapagtaka. Nakita ko naman yun dito kanina eh. Anong kailangan nyo? Aling Susan? Bakit bigla ka na lang sumulpot dyan sa likod namin? Hindi naman po. Siguro masyado lang kayong nakatuon sa pagkatok. Kaya hindi nyo agad ako napansin. Pero ano nga ba't kumakatok kayo sa kwarto ko? Ganito kasi Susan. Kagabi ay may nanggulong aswang sa bahay ni Mika. Aswang? Niloloko nyo yata ako Manong. Hindi naman totoo ang mga ganyan. Kitang-kita ko yung halimaw, Susan. Kaya sigurado akong totoo yon. Nagkagulo pa nga kami kagabi. Teka, na paano yung braso mo? Ang laking sugat naman yan. Naku, huwag yun na lang pong pansinin to, Manong. Nasugatan lang ako habang nag-aayos ng mga gamit ko. Pero yun na nga po. Ano po ba talagang kailangan nyo? Ano po bang maitutulong ko tungkol sa aswang? Wala naman, Susan. Ang totoo, nandito ako kasi inaalala kita. Bagong lipat ka pa naman, kaya heto. Ano po? Isang supot ng asin at dinurog na bawang. Mabisang pangontra to laban sa mga aswang. Maglagay ka nito sa kwarto mo. Hindi na po, Manong. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang eh. Sige po, papasok na po ako. Medyo sumama ang pakiramdam ko. Mukhang tama ang hinala mo, Mika. Tara, bilisan natin. Kausapin natin ang mga tanod. Mahirap sumugal na kalabanin yan ng tayo lang.
Agad-agad naming sinabihan ng mga tanod tungkol sa hinala namin, Sir Jupiter. Bumalik kami sa likod bahay ni Mang Tani kung nasa ang tinutuluyang kwarto ni Aling Susan. Pero wala na roon ang babae. Bukas na ang kwarto at nakabuhos sa lupang supot ng asin na may dinurog na bawang. Natakasan na naman tayo. Pero sigurado kung babalik pa yun mamayang gabi, Manong. Gusto nung gantihan kami ni Eric eh. Nag-abala pa kasi talaga siyang pumunta rito. Tama ka. Pero mamaya, dapat handa na tayo. Kailangan nating magplano. Si Darwin, Kumusta ang kalagayan dyan, Mika? hindi pa rin talaga namin nahuhuli eh. Di na ako magtataka kung ganyan niya. Napakabilis ang aswang na yon. Mahirap talaga yung hulihin. Eh maliban sa mga pangontrang nasabi mo na, baka may mabibigay ka pang paraan para mahuli yon. Paraan? Alam ko na. Ito hindi sigurado pero pwede niyong subukan. Ano yon? Kailangan niyo siyang makorner. Kailangan niyo siyang mailagay sa sitwasyon kung saan wala na siyang matatakasan. Ano ba naman yan? Napakahirap naman ang naisip mo. Teka sandali, Mika. Pasensya na sa pagsingit ko sa usapan ninyo pero may naisip akong plano para maisagawa ang sinasabi ng kaibigan mo. Sinabi ni Mang Tani ang naisip. Kumunot ang noo ko kasi kailangan nung gamiting pain si Baby Edward mismo. Pero nang tansyahin ko ang mga bagay-bagay na isip ko ring, yun nga ang pinakamagandang pwede naming gawin. Kailangan nga lang mabilis ang kilos ng mga kasama ko. Pagkababa ng tawag ko kay Darwin, agad na naming kinausap ang iba pang mga taga-baryo, Sir Jupiter. Pagkatapos naman ng pagpupulong, hinintay na lang naming gumabi. Pagsapit ng impunto 9:00, nagpatay na ng ilaw ang lahat ng mga bahay na nasa paligid ng bahay namin. Kahit kami, nagpatay rin ng ilaw. Sigurado ka na ba rito, ate? Oo, handa na mga kasama natin. Kailangan na lang nating hintayin kumagat sa paay ng halimaw. Ikaw Eric, handa ka na ba? Oo ate, handa na ako. Doon ako pupwesto sa may sala. May kumakatok. Teka, pagbuksan ko. Baka si Mang Tani yan. Teka, sandali. Ate, Kailangan muna natin makasiguro. Maghintay muna tayo. Hayaan lang natin siyang kumatok ng kumatok. Sir Jupiter, alam kong yun na ang simula ng isang mahabang gabi para sa amin. Tinatagan lang namin ang mga kalooban namin para sa planong matalo ang halimaw. Kinakalampag niya ng pinto, ate. Pumasok na kayo sa kwarto at ilak mong pinto. Sigurado ka na ba talaga dito, ate? Oo, kailangan makulong ang isang yan para hindi na makatakas. Sige na, bilisan nyo na. Malapit nang mawasak ang pinto. Eric, bantayan mo maigi sina Joy at Baby ha. Kapag pumalit yung plano namin, ikaw ang didepensa sa kanila, okay? ako bahala ate. Halika na, Joy. Tuloy-tuloy na kinalampag ng aswang ang pinto, Sir Jupiter. Ako naman ay tumayo sa may kusina. Hawak ko ang itak at malapit lang din sa akin ang garapon ng asin. Diyos ko, tulungan niyo ako. Sana magtagumpay kami. Malapit na. Malapit na makapasok yan. Ayan na. Kumusta na, babaeng pangahas? Ngayon, magtutuos tayo. Panahon na para maningil. Lumapit ka kung kaya mo. Harapin mo ako. Sumugod ka, dali na! Pilit kong tinatapangan ang sarili kahit nangangatog na ako. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi pala kasi biro ang makaharap ang isang ganong klaseng nilalang. Lahat ng tapang na iniipon at tinakala mo ay maglalaho na lang bigla. Hinahamon mo talaga ako? Pwes, mamatay ka na! Sugod mga kasama! Hindi! Ano? Nagulat ka? Ngayon, ikaw ang mamamatay! Agad kong sinabuyan ang asin ng aswang, Sir Jupiter.
Kita ko ang matinding inis sa kanyang mukha. Umusok ang kanyang balat, subalit imbis na umatras ay pinili niyang harapin ako. Inambahan niya ako ng kalmot. Naharangan ko iyon ng itak, ngunit nagawa rin niyang kalmutin ang isang hita ko ng kabila niyang kamay. Itinulak din niya ako kaya napasandal ako sa dingding. Kung mamamatay ako, mauna ka! Muli niyang iwinasiwas sa hangin ang kanyang mga kuko. Tatamaan na sana niya ako. Hindi na ako makakailag. Mabuti na lang at nakapasok na si Namang Tani. Noon di na agad nilang pinagtulungan ng taga at saksak ang aswang. Dahil nga nasa loob siya ng bahay, wala na siyang matatakbuhan. Hindi! Mga hayop kayo! Mga angal! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Ikaw ang magpapayag ngayon, Halimaw! Siguradong marami ka nang nabiktima. Hindi pa sapat ang kamatayan bilang kapayaran sa kademonyuhan mo! Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang, Sir Jupiter. Dumanak ang kanyang napakasangsang na dugo sa sala at kusina namin. Ang kanyang itsura naman ay bumalik sa pagiging isang matandang payat na may peklat sa panga. Ano nang gagawin natin sa bangkay ng aswang, ate? Sabi ni na Darwin, sunugin daw natin. Kahit hindi maabo, tapos balutin ng banig at ilibing ng nakataob. Mas mabuti kung tapusin na natin ang paglilibing bago pa man sumikat ang araw. Inasikaso nga po namin ang bangkay ng aswang, Sir Jupiter. Sinunog namin yon. Pagkatapos binalot namin ang banig tsaka inilibing ng pataob. Ay, sa wakas, natapos din ang problema sa aswang na yun. Wala na tayong aalalahaning baka may manakit kay Baby Edward. Maraming salamat talaga sa inyo, ate. Kung di dahil sa inyo, baka kung napano na si baby. Ako, wala yun. Siyempre, labs na labs ko tong batang to eh. Magandang umaga. Pwede bang makikain? Ali po kayo, Manong. May kanin pa naman po. Hoy, sarap niyang daing ah. Matanong ko nga po pala, Mang Tani. Si Aling Susan po ba? Nawala na talaga? Oo, hindi na talaga bumalik. Ang kakaiba pa rito, walang anumang gamit niya sa loob ng kwarto. Maski damit, wala. Ang naiwan lang sa loob, napakasangsang na amoy. Parang pinaglagyan yung kwarto ng bulok na bangkay. Kung ganon, siguradong si Aling Susan nga ang aswang. At sa awa ng Diyos, wala nang demonyo. Sige na, mamaya na yung usap. Kain muna tayo. Mamaya magising na si baby eh. Simula po noon, naging maayos na ang buhay namin, Sir Jupiter. Medyo naghihirap pa rin pero wala nang magulong aswang. Si Edward po ngayon ay magpipitong taong gulang na. May stepfather na rin po siya na isa namang mabuting lalaki. Si Eric ay dito na nga tumira sa baryo namin kasama ang kanyang nanay at isang kapatid. At ako, eto, ta-text, chat at call pa rin si Darwin. Kung ano na ang score namin, kayo na po ang mag-isip. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Siguro tatapusin ko ito sa isang simple pero mahalagang paalala. Isang kasabihang inukit na sa utak natin noong mga bata pa lang tayo. Pero madalas nating nakakaligtaan. Don't talk to strangers. God bless po sa inyo.